Execution notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Tama. Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Yun! Ibig Ayan na. sabihin, kung yan na hiningi natin para hilingin sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo, pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo at para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya ang mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Atrocities that will continue to happen over the abuse of substances flowing into your country. Do the right thing. Listen to my videos. Listen to my voice. Before that man's birthday comes, I'm telling you one thing. We are demanding one thing, is to release that man, Rodrigo Duterte, so we can all celebrate together his 80th birthday. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Eto na. Natagpuan na nga ba o edited lang? Ito yung mga video na dapat nyo malaman. Bakit hindi ba nilalabas o bakit walang statement o bakit hindi lumalantad sa media o sa social media itong si... kung sino yung nasa litrato at nababanggit dito sa video na ito, nasaan na nga ba siya? May mga bagay-bagay na tayo dapat malaman kung totoo ba yung mga sinasabi ng Undersecretary, ano ba pangalan nun? Claire daw, na nandito na raw sa bansa itong nasa litrato na ito. Ano ang katotohanan at bakit hindi pa lumalabas? Totoo bang nakadetain? Yan ang ating gustong malaman. Totoo bang nasa Pilipinas na? Bakit hindi nagsasalita? At abangan nyo ngayong araw ng linggo, meron hong nangyayaring peaceful rally, kung tawagin. Ito naman ay hindi naman umabot ng karamihan, pero may mga boses at nahahayag. May makikita mo, may bilang din naman. May bilang din sila. At Attorney Haro Roque, makakabalik na nga ba si President Rodrigo Duterte sa Pilipinas? Yan yung title ng kanyang video. Hindi man siya gumawa ng video nito, si Liluan Cebu, yan ang title niya. Alamin natin mga kasama, ang mga bagay-bagay. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para meron kang notification na matatanggap. At salamat doon sa laging nagko-comment sa atin na meron na po, Kuya Gus, nakatanggap na po kami ng notification. Salamat din, boss, at nire-recommend mo na yung ating video. Eto na. Simulan natin. Kay Richard, ano ba ang balita dito? Sabay bigyan natin ng reaction. Palaisipan pa rin sa mga netizens kung ang litrato na ito ni Liza Marcos ay edited or legit. Viral kasi ngayon ang photo na ipinost sa Facebook account ni First Lady Liza Marcos. As of 4:20 p.m. ng March 22, 2015, umabot na sa higit 26.2 thousand shares, 112,000 reactions at 33.6,000 comments ang photo. Marami sa mga nag-comment ang kino-question pa rin ang presensya ng unang ginang sa meeting matapos kumalat ang mga usap-usapan na siya ay nakahold sa California, USA. Kapansin-pansin din kasi sa tainga ni First Lady Liza Marcos na tila kulang o natapyasan. Dahil dito ay naglabasan ang iba't ibang memes na nakakatawa patungkol kay First Lady Liza Marcos, gaya na lamang ng litrato na ito na tila nakaupo sa isang maliit na monoblock. Mayroon pang tila nakaupo sa lapag, may hawak na edit Ito kung totoo yung sinasabi ng kanyang tagapagsalita dyan sa Malacanang, bakit hindi nyo harapin at hindi nyo interviewin? Bakit tinatago nyo sa taong bayan?
Ganyan na ho ba talaga ang gobyerno? Talagang kailangan itago yung mga bagay-bagay na gusto nyong itago at hindi nyo sabihin sa mamamayan? Sino nga ba itong babae na ito? Siya nga naman yung asawa ng namumuno ngayon. Ngayon, kung may problema ang tao na ito, huwag nyo pagtakpan. 'Di ba? Iharap nyo sa tao. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. O, pa-interview nyo, andito na kami. Galing kami ng Amerika at kami ayan doon. Ganun lang kasimple. Pero hanggat tinatago yun ng tinatago, pag-iisipan ho kayo ng hindi maganda ng ating kababayan. Bakit nga ba? Ano ba ang problema bakit tinatago? Kasi ho, nagkaroon ho, di umano, ng isang bagay na may humantong sa hindi kaaya-ayang problema. So, merong isang tao na nawalan o nategay dahil daw di umano sa lakas ng hype. Ibig sabihin, tumere ng pinagbabawal na candy, yun ang sabi sa video, mamaya meron pang isang banyaga dyan na magsasalita eh. Tumira ng sobra-sobre at yun, nag-hype, hindi nakayanan, nategay. Ngayon, ang sabi sa report, di umano, meron mga bagay-bagay na hinold daw. Ayan ang alamin natin kung talagang hinold. O tuloy natin to. Listambo at balde at ilang maglilinis pa yata. Mayroon ding may nakasuot pang rubber shoes na tila nawawala sa kanyang pagkakaupo. At ito ang cute at talagang nakakatawang memes para kay First Lady Liza Marcos. Ang galing naman palang sumayaw ni Bulilit. Kudos sa nag-edit nito. Isa rin ba kayo sa natawa? Ayon naman sa opinyon ni Manawira. Para sa akin, edited picture yan. Number 1, di yan papayag na nakaupo lang siya sa bangkito. Very New Yorker yan. 2, pingasang tenga. 3, yung upuan niya kakaiba sa ibang dining chairs na nasa photo. Invisible ang upuan ni Liza. 4, yung mesa liko-liko. 5, if kasama sa meeting, bakit walang plate at drinking glasses sa ibabaw ng mesa sa tapat ng seat niya? 6, tingnan mo, dark brown ang area kung saan nakasandal ang kamay niya. Parang tinupi ang table. O ay sa edit, mukhang paa ng manok yung braso at kamay niya. Naka-duster, tapos mga kamiting naka-polo or semi-formal at ayos na ayos. Maligo ka muna, Liza. Nasaan nga ba si Liza? Someone from my work told me na fake news lang naman daw yung mga sinasabi tungkol sa mga Marcos. O yan, mismong Facebook page na yan ni Liza Marcos paka-explain na lang yung tenga. Bakit putol? Yung suot niya na parang di naman umattend ng meeting kasi naka-duster lang. Yung pagupo niya hindi same level ng mga kasama niya. Yung backrest ng chair niya kagaya ng sa ibang upuan ng mga kasama niya. Asan? So while meeting, nakaupo siya sa walang sandalan. Paki-explain din yung mga lamesa na tabingi kasi di maayos ang pagkaka-edit. Kasi nga, edited din yung ibang kasama niya dyan. Kaya di na-edit ng maayos ang lamesa. Yung nakabangle sa left side and yung sister ni Small Laude sa right side, di naman din talaga kasama dyan. Napansin. Eto. Ang sistema lang dito, bakit kailangan nyo itago? Bakit kailangan nyo gumawa ng mga ganyang propaganda para may pakita lang yung hinahanap na tao? Ano ba talaga ang problema? Sabihin nyo sa tao. Ang problema, merong isang banyaga na nagsalita na talaga raw na merong bagay-bagay na andoon. Hindi daw makawala, hindi makaalis kasi naka-hold, sabi doon sa video. Ang hirap naman nun. Ano ang kaya katotohanan doon? Bakit may mga ganung bagay na kailangan isikreto pa? Mahirap yan kung talagang totohanin na hindi na siya pakawalan doon. Anong gagawin niya? Puro habang buhay na lang, tago. Ganun ba yun? Eto, mapunta tayo dito sa nangyaring rally kanina. Kanina lang ho ito Para maliwanag, ito ho yung video dyan. Hindi naman ganun karamihan, pero
Hindi lang dyan, hindi lang sa harap ng Malacanang o sa Mendiola. Oo, pati ho sa Brisbane, Australia, meron ding naganap na peaceful rally. Oo. Kaya doon sa mga nagsasabi na ito ay bayaran, anak ng tipaklong, ito daw nagrarally na to ay mga bayaran. Hindi ho. Sila ho ang humihingi ng mga hustisya doon sa ginawa ng mga magagaling at nagmamagaling. Bakit? Biruin nyo si Tatay Digong hindi na binigyan ng hindi na siya binigyan ng pagkakataon na ito. Lalakas pa kaya ito? Tingnan na natin Ako, mukhang yan. Brisbane po yan March 23, 2025. Libo-libong ating kababayan na nasa Brisbane ang lumahok dito sa peaceful rally na ginanap dyan. Di ba? Napakagaling. Nagsama-sama na ang ating mga kababayan na sumusuporta kay Tatay Digong. Sino ba hindi matutuwa niyan? Ngayon pa, meron pang, alam niyo ho ba na naka-schedule na rin yung gaganapin sa March 28. Yung kaarawan niya ni Tatay Digong merong, magsuot ka ng green. Yan yung tema. Magsuot ka ng green at pumunta ka sa Paco Arena. Kung gusto mo lang kung gusto mo lang. Global Tribute to Tatay Digong, March 28, 2025. Let's turn the world green. Prepare your green shirt for the upcoming free. Meron pre-printing event. Stay tuned for the date announcement. Kung gusto mong magkaroon ka ng na may imprinta mag-a-announce sila mula to kay Ryan Luma CAD. Share to share ng isang ating kaibigan. Hindi natin mapapakita kasi dito Andito siya Ayun Tignan niyo ba? Malayo. Ayun, kita na. Ayan yan. So, stay tuned lang tayo kung gusto magpa-imprinta. Alam natin, marami yan Mga nagbibigay sila ng pre-printing sa mga kulay green yung t-shirt. Dahil sa 28 ng March, gaganapin yung ito siguro malawakan to kung gusto nyo lang hindi naman tayo nang higayat tsaka peaceful rally naman ito. Wala namang problema sa peaceful rally, di ba? Peaceful kaya nga peaceful eto yung kay Attorney Harry Roque. Attorney, ano ba yung mga bagay-bagay? At buti pa to si Attorney, nakakuha ng asylum eto na, pasok natin kay Attorney. Nagpapatuloy pa rin ang proseso pag-apply, pero gaya ng sinabi ko, meron na po akong application. So protektado na, At meron na akong karapatan Salamat. na tinatawag na non-refoulement. Hindi na po ako mapapabalik sa Pilipinas kung saan ako'y nagsasabi na ako'y biktima ng persecution. Pero siguro pag-usapan natin some other time yung ating amnesty. Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion. Ano ba yung diffusion na lumabas doon sa investigasyon ng Senado ni Senator Amy Marcos? Ang lumalabas, ang meron lang palang na-issue para arestuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyales na sila ay makikipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, wala pong red alert notice. So ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte? Well, unang-una po nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC,
bago maaresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. Tama. At ang mangyayari doon sa lokal na hukuman, para siyang extradition. A-ascertain yung identity ng tao, sisiguraduhin na yung kanyang mga karapatan ay narespeto, at saka syempre issue na kung meron bang jurisdiction yung hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, ang sinasabi nila, Secretary Remulla, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng red notice alert ay sang-ayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sang-ayon nga sa Rome Statute na kinakailangang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailangang iharap sa hukuman ay para masigurado na sang-ayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, na maririnig muna yung tao na aarestuhin. Yun ang dapat ang ginawa nila, di ba? Pero anong ginawa nila? Sinakay agad, pinilit isakay. Oo, hindi pinapunta si BP Sara, hindi pinapasok si BP Sara. Merong mga bagay-bagay na panggigipit at merong mga bagay na persahan. Yun yung nakikita natin sa video. Ikaw ba naman, abogado? Hatakin ka ng isang hire. Hinatak eh. Hindi ba pangaharas yun? Dapat binigay mo yung karapatan ng tao. Isipin mo na lang na hindi sa ex-president. Ano ba ang nakasaad sa batas? Pag ikaw ay inaresto, halimbawa, babasahan ka, wala nga warrant of arrest na may pakita. Wala ring red notice na may pakita. Tapos binasahan galing sa cellphone. Soft copy, hindi mo alam kung talagang yun ba yung warrant. Makagawa-gawang kwento lang. Ang problema, yung due process o yung karapatan ni Tatay Digong, hindi na naibigay. Ano ngayon, nung in-interview siya ni Amy, nagturuan sila. Hindi alam kung sino ituturo. Ngayon, nagkabulyasuhan na. Nalaman na ng taong bayan. Di ba? Ano ginawa nyo? Kanya-kanya kayong palusot. Sino ito? Sino yung grupo? Di ba? Sino nag-utos sa'yo? Sino nag-utos dito kay hire? Walang umaamin. Ngayon, kawawa ka ngayon hire kasi inilaglag ka na ng mga kasama mo. Lalo na kung siya ay merong pagtutol doon sa jurisdiction ng hukuman na maglilitis sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mulat mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po'y bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation matapos or lampas na doon sa 1 taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala palang red alert notice. Wala palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba nitong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Naku. Siguro kaya sila... Ayan na, maliwanag mga kasama. Sino kaya ang pasimuno dito? Maliwanag, sabi ni Attorney Harry Roque, galing sa isang bansa na nakikiusap na iparesto ang taong, kasasabi lang. Kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Tama. Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Yun! Ibig sabihin, kung yan na hiningi natin para
hilingin sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Ba't ka pa magre-request? Ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag-a-arrest dahil ito ay diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulul naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansang Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Nako. Wala Ang tanong dito, Atty. Roque, sino kaya ang pasimuno nito? Sino kaya ang totoo nagplano nito? Nagtatanggihan na yung apat eh. Pilipinas, pinagkalulo ang dating Pangulo. Yan ang mabigat na kaso pagdating ng araw. Baka yung mga ginawa nyo, kayo ay pwedeng makulong. Betrayal, public trust, pagtatraidor, baka mamaya yan, impeachable offense yan, pagdating ng dulo, ma-impeach. Sino? Kung sino man nag-utos. Alam nyo naman, kilala nyo naman yung mga nag-utos na yan. Sino yung tagasunod? Nako, mga general na, alam nyo na ha, mga general, baka mamaya maging useless lahat ng pinaghirapan nyo. Diba? Tuloy mo, attorney. Kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, ano naman ang pagkakaiba yung diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan. Kung gets nyo? Ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue. Maliwanag ang Interpol ang nag-i-issue ng red notice. So, walang red notice. So, hindi inutusan ni Interpol. Walang utos si Interpol kasi walang red notice eh. Ang diffusion, meron daw diffusion. Ano yung paliwanag kanina? Ang diffusion ay galing sa Pilipinas. Sino nag-utos? Ayan ang alamin natin sa mga susunod pa. Na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kaming arestuhin si PRRD. Pero bakit mo gagamitin nga ang diffusion kung pag-aaresto sa Pilipinas mismo? No. Samantalang ang red alert notice naman galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng Interpol ay pinakikiusapan. Pwede ba paki-aresto preparatory sa extradition? Hindi po automatic yan kahit tayong parte ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korteng liliti sa kanya, ay madesisyonan ng korte. Yan na. Naintindihan na natin. Mapunta naman tayo dito. Bakit nilaglag na naman ang iyong kapatid? Bakit? Dahil ba nagpa-imbestiga siya patungkol dito sa pag-aresto kay Tatay Digong? Alamin natin ano yung paliwanag dito. Ngayon, sila na ho ang naglalaglagan dito. Meron na hong, parang nakapakarinig natin, yung alyansa daw di umano, ay 10 na lang yung binanggit na pangalan. Wala na yung 2. Alam niyo mo ba, yung isang babae doon, yung nanay at kapatid noon, alam natin, pumapanig sa mga Duterte. Hindi pa tayo sure doon, ha? Meron pang pagtitimbang doon eh. Pero alamin natin, yung pronouncement dito. Merong konting dito mapait na usapin dito Kailangan malaman natin ha. Wag ho tayong pabigla-bigla. Baka mamaya nilalaro lang ulit tayo. Mabisto na naman natin kung ano talaga yung motibo ng larong ito. Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng Bagong Alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa Alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the
intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, naghintay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin, sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Okay na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Ayaw mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Hindi mo talaga alam. So wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o hinagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Kaya sabi ko, yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador, sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko eh. Sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko. At maraming humaharang. Eto nga. At napilitan ako magsalita. Tumayo ako doon tungkol sa budget na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, di ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon eh. Tapos yung AKAP, wala, napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala niyo, yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya ang mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, piisan na lang po, okay lang. Kung hindi ako binanggit sa rally, tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyong to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako, at hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladyaan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa eh. Bakit natin papayagan? Dito mismo kinuha. Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. Oh, yan Yan yung kanyang statement. Pero, siyempre, titimbangin natin mga kasama. Ano ba talaga ang gusto at kagustuhan? Alam nyo naman, di ba? The history is history. Kayo na bahalang humusga. Hindi naman tayo magbibigay ng komento natin na masama, siyempre, kung hindi pa natin napapatunayan. Wala siyang balak manira, ang sa kanya lang ay mag-imbestiga. Nag-imbestiga naman si ate. Ang problema nga lang, siyempre, ano kaya yung darating sa dulo ng investigasyon? Sana lang, maging maayos at merong lalabas na, alam nyo na, lalabas na katotohanan. Eto, mas maganda yung banyagang ito eh. Kuya, pasok mo. Away. 8 days away. Wait lang I-add natin to. Day. I'm gonna call it out right Ulitin now. natin 8 days away. 8 days away from Rodrigo Duterte's birthday. I'm gonna call it out right now to the ICC over in the Netherlands, over in Hague.
Why have you not made the announcement yet of when you are going to release this man out of your custody? This is disgusting. 116 million people are screaming right now to free Rodrigo Duterte, the father of the country, the best president that we ever had. And I'm going to go as far as I'm going to go right to the Marcos administration that if you want any shot of continuing to be the president of the Philippines, you are going to have to come clean, take responsibility for your own shit, talk about the involvement that you did and that you signed up with the ICC to let them come into the country and take away their hero, their president, their friend, their loved one, the one that they call dad of the Philippines. I don't understand it. Why is he still in your custody? No due process, an illegal arrest. We're calling it a possibly allegedly kidnapping. You came in, weren't welcome, wasn't at all welcome into the Philippines. Nobody wanted you. Nobody invited you. Who let you in? Who gave you the key to the door of Rodrigo Duterte to come into the country of the Philippines and make that arrest? And then turn back around, go to a foreign nation, a foreign land, take him far away from the people that love him. And he's 8 days away from his birthday. And I know that you seriously do not think that people are going to sit quietly and celebrate this man's birthday on March 28th. If you've got him behind bars, behind prison, and you have no intentions of letting him go. We are protesting here in New York. If you don't hear me now, you will. We've got lined up protests. We are going to scream from the top of mountains. We are going to scream from the rallies. We're going to scream from the oceans. We are going to continue to talk about this until you guys get your shit together. Release this man that is only guilty of one thing, is that it is on the war of drugs, and even with that, gave the opportunity to everybody that was an addict. He opened up these facilities all around the country so they can go to rehab to become a better person. And of course, there's always going to be casualties of war, but he did it in the best interest of the mommies, the daddies, the loved ones, the children, the babies, the sick, the elderly, the tired, the vulnerable, to protect them from these atrocities that will continue to happen over the abuse of substances flowing into your country. Do the right thing. Listen to my videos. Listen to my voice. Before that man's birthday comes, I'm telling you one thing. We are demanding one thing, is to release that man, Rodrigo Duterte, so we can all celebrate together his 80th birthday. And that's all I gotta say about that. Midnight, I am out. 1, 2, 3. Salamat, boss. Salamat sa pagmamahal mo sa aming Pangulo. Ang galing na yung speech niya, ang galing na yung statement niya. No? Oo, yan lagi ko sinasabi sa inyo. Oo, lagi kayong susubaybay. Araw-araw tayo may vlog. Araw-araw tayo may update. Kung ano-ano yung mga balita na dapat nyo malaman. Hanggang sa muli, bye-bye.